Aside from naging videoke princess, or at least nag-try, itong si Yusek Attorney Claire Castro, napag-alaman ko na siya pala yung naging isang relationship guru sa pamamagitan ng pagpapayo sa isang tula na siya mismo ang gumawa. At yan ang feature natin for today dito sa The Achi Show. Siguro naman mga ka-Claire, patas na kami dito, hindi nyo tatanungin na abogado ka ba, Ma'am Achi? Malalaman ninyo sa pagbabalangkas natin na pati pala dito ay fake news, pati pala dito ay misinformation. At pati pala dito, sa pagpapayo ng relationship, ay hindi siya nag-a-apply ng batas na i-educate ang mag-asawa o magkarelasyon sa kanilang karapatan under our Philippine law. Alam ko na maraming supporters at mga ka-Claire ang doubtful pa rin sa sinasabi ko at this point. Kaya sana ay tapusin ninyo at sama-sama nating panuorin ito. Take it away, Yusek Claire. Ay bigla niyang iwan. First, ang mahal mo ba ay mapera? May mataas na posisyon sa opisina? O OFW siya na malaki ang kita? Isip-isip. Ano ba ang common denominator sa kanila? Sa sikat ng araw, ito'y mas maliwanag pa. E di sila'y may pera o di kaya'y maimpluwensya. Kaya lapitin ang mga ganit sa kwarta. Una, Yusek, naku hindi malinaw, napakalabo mo. Una, i-define natin yung sugar mama at sugar daddy. Sila yung mga mas may edad na naghahanap ng mas nakababata as in sobrang batang kapartner at sila nga ay may financial capacity. Pero hindi lahat ay na-attract dahil sa pera. Example, pwedeng yung mga lumaking walang tatay na babae ay mas ma-attract sa nakakatanda sa kanila kasi naghahanap ng father figure. At yun namang iba, dahil pareho silang mayaman, pwede yun, 'di ba? Dahil nga attracted sila sa business mindset na something in common nila. May nangyayari tulad ng sinasabi mo, pero hindi lahat ay dahil sa pera. Number 1 mo, iniwan dahil sa pera. Na not necessarily, kasi ang sabi mo, mistress. Ibig sabihin, while going yung relationship, may ibang babae. So, pwedeng hindi iniwan, kundi nag-cheat. Napaka-negative naman sa iyo agad ito na pag may pera ang tao, mas may chance na iiwan ka. Pag successful yung partner mo, mas dapat ka palang mangamba kasi pwede kang iwan. Na pag may edad na pala, ang tulad nating mga babae, at mayaman or successful ang ating partner, ay more chance na iiwan tayo at maghahanap ng younger. Ganun ba? Ano ang dapat gawin para di ka maiwan? Just do your thing. Kung ikaw ang inaagawan. Sa kama ay mas lalong galingan. Just do your thing at galingan sa kama. Unang-una, niloloko ka na nga. Sabi mo nga walang pagkukulang. Ibig sabihin mag-put up ka sa pang-aabuso sa'yo. Ipagpatuloy na parang walang nangyayari. Hello? At sa kama, mas galingan. Diba, Attorney Claire? Yung si Claire, ayan nalilito na ako, no? Diba, ang babae ba magiging mas magana sa sex kung siya'y may dinadalang problema, lalo't siyang panloloko sa kanya ng asawa? I-disregard? Ano ba naman yan, Yusek? Kaya nga gumawa ng batas, yung VAUSI, di ba? Kasi talagang maraming kababaihan ang naaabuso, hindi lang physically, kundi emotionally, psychologically. Tapos abogado ka, ang sasabihin mo parang walang nangyayari.
naubuso, ganon? Baka ikaw ay parang tuod sa lambingan. Mas erotika si mistress, kaya inaabangan ng asawa mong mahilig sa harutan. Sa ibang kama na niya nais maramdaman ang init na bigay nito sa ilalim ng dilaw na buwan. Kaya kaunting panahon na lang at ikaw ay talagang iiwan. May remedyo ba sa mahilig na mister? No sexual satisfaction na daw si sir. Kahit nag-change ka na for the better. Di mo mapipilit pa ang asawa mong monster. Kaya dapat matuto ka ng maging boxer. Pati ba naman dito, Yusek? Self-defeating ang statements mo. Una, ginajustify mo pa dito yung pag-iwan ng mga mister na sinasabing hindi magaling sa kama ang aking misis. Kaya humanap ako ng ibang putahe, 'di ba? Paano naman, Yusek, yung mga umeedad na lahat naman tayo tatanda eh. 'Di ba, as we age, yung libido natin nababawasan talaga. May premenopause, yan, nagme-menopause na. So you mean, dapat sisihin ng babae sa natural na pinagdadaanan niya? Na hindi ba yung mga lalaki, dapat naiintindihan yan at sila ay tinatanggap yung talagang katotohanan. At kung iiwan ng mister dahil nga dyan sa last na yan, then don't blame the wife. Meron ding mga conservative pagdating sa kama, 'di ba? Pagdating sa sex. And hindi mo siya pwedeng gawin na sex bomb kasi that's her personality. And sabi mo pa dito, pag nagawa mo ng lahat, itiniwan ka pa rin. Imagine that, saying that, nagawa ng lahat, iiwan pa rin. So ano yan? Anong payo mo dyan? At ito pang masaklap, lawyer ka. Sabi mo pa magikang boxer, misis. Tinuturuan mo pa ng violence. Samantalang, wala namang ginagawa si Mr. ayon dyan sa video mo, 'di ba? Hindi naman ang usap is binubugbog. Ang sabi, kulang sa sex. Bakit magiging boxer? Number 2 pa lang to, Yusek. Nasakit na ang ulo ko. Sa pag-analyze sa mga sinasabi mo, ano ba yan? Kahit wala namang equivalent pa, yung vowsy, sa mga lalaki, may karapatan pa rin naman sila na hindi sila dapat saktan physically. Paano rin yung mga babaeng pagod na sa maghapon trabaho? Pagdating sa bahay, bagsak na. Siyempre wala nang ganang makipag-sex, so kasalanan Kailan pa ka ba nila. huling humarap sa salamin? Baka hindi na nga. Dahil ayaw mong aminin. Itsura mo noon na dati ay Ivana at Catherine. Ngayon, ikaw ay parang natutuyot na mulawin. Ang sukat ng iyong katawan na 36, 24, 36 dati, inches na nadagdag lalo sa baywang ay marami. Aminadong nagpabayana sa kusina kasi pakatandaan lamang ayaw ni Lord ng gluttony. Effort ang kailangan mo malamang. Hinay-hinay ka naman kasi sa paglapang. Ipagpag ang iyong sarili palagian para di naman tumambak ang fats sa katawan. But remember, no matter what, love your body, baby. God lives in your body. Respect it and you will look heavenly. Better believe in me. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, oo. Ginagamit mo pa yung Bible para maniwala sa'yo. Papaliwanag ko, Yusek, ha? Itong ginagawa mo. Una, nag-body shaming ka. Ibig sabihin, nakakabawas pala ng amor sa mga lalaki pag ikay example, nag-weight gain or hindi na nakakapag-ayos. Yusek, maraming factors yan eh. Ang sayo is nagpapabaya. Hindi eh. Una, yung looks. Pag umiedad, syempre rin, lahat naman tayo, kung wala tayong pang Vicky Bello, tayo tatanda. Mababawasan yung kagandahan, di ba, pag edad. Huwag mong gawing insecure yung mga babaeng tumatanda. At huwag mo rin gawing insecure yung mga nag-gain ng weight. Bakit ba nag-gain? Sabi mo, gluttony? Lahat ba nang nag-gain weight dahil sa
Sorry sa katakawan. Instead na gawin mo silang confidence sa kanilang pangangatawan, di ba? Kung hindi ma-avoid. For example, si Angel Locsin. Shout out, Ma'am Angel. Gamitin kita dito kay Yusek. Di ba? Napakaganda. Napaka-sexy. Pero meron siyang sakit. Yung hypothyroidism. At yun ay talagang mag-gain ka ng weight. Another example, yung mga may allergies, umiinom ng antihistamine. Then yung mga severe na, may mga tawag dyan, prednisone, talagang nakakataba yung gamot. Pero kailangan nating balansehin. Ano ba yung mas mahalaga? Yung weight gain natin or yung tayo'y maka-cope up sa ating normal na pamumuhay? Meron din kain ng kain kasi depressed sila. That's their way of coping up. And ikaw, ginagawa mo silang matakaw. Alam naman natin na pag ang babae na naman, nako-conscious talaga, ikaw, gagawin mo pang insecure. Tatakutin mo pa na iiwan ng asawa. Diba ang pagmamahalan, it's valuing who you are. Hindi yung anong meron ka physically. Ford, maingay ka ba sa inyong discussion? Gusto mo, ikaw palagi ang winner sa argumentation. Pag-debate to the max ang iyong passion. Kaya sabi niya sa'yo, wala kang sense. Puro ka emotion. Kaya mo bang pigilin ang bibig mo? Putak ng putak kahit sa harap ng maraming tao. Give all your respect naman sa mahal mo para di lumayo ang puso niya sa'yo. Ikaw naman naka-partner, matutong mag-listen. Sa mga text at email, sa'yo ay sinesend. Tungkol sa mga mali mong ginagawa again and again. Lagi mong binabaliwala, kaya walang pag-amend. Lend her naman your ears as much as you can para di siya magnag at maiwasan ang bangayan. Una, ano ba yung naging? Yun yung paulit-ulit na pagsasalita. And mind you, Yusek, hindi lang naman babae yung nagger. May mga lalaki din naman ganon. For example, ulit-ulit na sinasabi, hindi pa rin ginagawa. So, syempre, magre-repeat until gawin yung pinapagawa. Kasi if dinidismiss o ini-invalidate yung kanyang mga sinasabi, sign ng disrespect din yun. Yung burnout na yung babae, physically, mentally, then yung asawa, walang ginagawa, walang pakialam. Diba it's your right to express your feelings and sentiment and to be heard? Kailangan kasi pag mag-asawa o magka-partner, tuwang yan, sharing ng responsibilities. Actually, yung naging nagsisimula as a reminder, then hindi ginagawa, kaya ulit-ulit yung reminders, nagiging sound na naging na. Here, okay naman yung sinabi mo na unawain ng mga mister, mag-pay attention sila. Kaya lang here, one-sided Babae lang yung nagiging nagger. Yung may malaking possibility iwan kasi nagger. 'Di ba? When, in fact, kaya nagnanag, it's because of the husband too. Meron din siyang pagkukulang. Kasi double standard Pag yung lalaki yung manag, sasabihin, being assertive. Pag yung babae yung ganyan yung attitude or way ng pananalita, sasabihin nagger, 'di ba? Sana, Yusek, binabalanse mo naman kasi it's a relationship. Two-way yung communication. Baka naman ikaw ang opposite ni Miss Nagger. Wala kang kibo at ayaw ipakita ang anger. Di mahulaan ang feelings mo kahit ang fortune teller. Many times tinanong ka, ba't di ka pa rin naging talker? Kaya ang gap ninyong dalawa naging wider. Surely, hahanap na lang ng ibang kausap ang iyong lover. Hindi naman masosolve ang iyong problem sa pananahimik mo na para laging may guessing game. Key to a successful relationship ang lagi mong i-aim. Nice conversation lang at no need to blame. Una, Yusek, maling-mali ka na naman. Naiiwan dahil ganyan yung character ng babae.
In the first place, bago yan nagkasundo na maging in a serious relationship, whether mag-asawa sila or mag-live-in partner, alam na nila yung ugali ng isa't isa. Tinanggap mo na siya na ganun siya. And again, may mga lalaki din ganyan, yung tahimik lang sila kasi ayaw nilang makasakit ng loob. Ganun din sa babae pag galit, 'di ba? Huwag kang magsalita kasi nga hindi mo na mababawi 'yun. Takot na ma-misunderstood, ma-judge or ma-dismiss. May mga tao talagang ganun, they speak through actions and not words. Magi tayong patient at hindi pushy. Pag-aralan natin yung non-verbal language nila. Instead na tanungin, anong problema mo? Pwede namang, na-notice ko na tahimik ka. Andito lang ako ha, pag ready ka na mag-usap. Grabe naman yung advice mo na dahil ganyan yung personality mo, sooner or later, iiwan ka dun sa mas enjoyable kausap. Hindi ko alam hindi ko talaga maintindihan kung saan ka nanggagaling. Kasi yung tinuturo mo dito, yung may mga kakulangan, dapat lang iwan pag hindi sila nag-adjust or hindi sila nagbago. Yung personality, napakahirap nung i-change. Kasi mula pagkabata, diba, hanggang paglaki, depende sa kanilang environment, sa experiences, yun sila na-build yung personality. At kailangan tanggapin ang isa't isa para mag-work yung marriage or yung relationship. Hindi yung may makitang konting butas, iiwan na. Instead na payuhan mo Gusto mo ba kumita? Ganyan ba ang purpose mo? Kasi abogado ka, 'di ba? Gusto mong kumita sa annulment. Sixth, ikaw lalaki, kakambal mo ba si Juan Tamad? Asa ka lang ba kay misis na siyang nagwo-work hard? Okay lang naman kung sa bahay ikaw ay super glad na mag-asikaso ng inyong family at hindi palaging mad. Pero kung ni-diskarte ay wala ka, si misis laging masasad. My friend, may gamot ba sa iyong katamaran? Sa puso't utak mo dapat magsimula at di kaninuman kung nais mong di mawasak ang inyong samahan. O ayan ka na naman. Di ba sa panahon ngayon, practical na. Kung hindi ma-afford yung yaya or katulong sa bahay, kailangang may magsakripisyo. At minsan, yung lalaki yung kailangan. Kasi let's say, mas mataas yung posisyon ng babae, mas maayos kumita, yung wife, yung lalaki yung nagiging stay at home. Katamaran ba naman yun na mag-manage ng iyong household? Napakahirap kaya. Lalo na sa part ng isang lalaki, tayo nga mga babae, ang hirap, di ba, mag-alaga ng anak, panatiliing malinis yung bahay, may kakainin, and everything. Alam naman nyo yun. Sometimes, pagdating ni Mrs., pagod na si Mister. Di ba, yun na yung time niya mamahinga, manood ng TV, at quality time naman. Mag-bonding over quality time. Kung merong hindi perfecto sa bahay, i-appreciate. Kasi at least mas marami yung nagawa. Nasa simula mo pa, Juan Tamad, nakahiga. Pwede ba namang maging tamad kung meron kayong mga anak, di ba? It's impossible. Sabi mo, hihiwalayan naman nung babae yung lalaki kung walang trabaho at nasa bahay lang. Ano ba talaga? Di ba considered na ulirang asawa pa rin yun? Na siya yung nagsakripisyo. Inuulit ko, sakripisyo. Na siya yung nag-give way, di ba? Ang lalaki usually ma-pride. Siya yung breadwinner, di ba? Pero yung, ikaw yung mag-stay at home, di ba? Ang laki nung pinagpalit mo nun at nilunok mo yung pride bilang lalaki. Perfectionist ka ba, Yusek? Kasi ang hirap mong mapangasawa Pag ganito yung mga point of views mo, pag ganito yung attitude mo, at yung itinuturo mong dapat gawin sa isang relationship, walang relationship na perfect, Yusek. Lagi kayong magkasama? Only text and call ka sa kanya kahit nasa office o school pa siya.
Sa boses mong pabebe, tenga niya'y nakukulili na. Akala mo, gusto niya ang pangungulit mo sa kanya? Di mo lang alam na gusto ng iba to ang cellphone niya. Nanghihinayang lang siya dahil mahal itong talaga. Minsan sa isang araw na pangangamusta ay sapat na. Hintayin mo na lang ang pagtawag niya sa'yo ng kusa. Pag di nag-ring or nag-beep ang phone, it means only one thing kaya. Di pa siya ready makipag-usap ulit sa'yo. Kuha? Yung mga advice mo dito, yun ang exact opposite na dapat gawin sa mga clingy. Kaya yung clingy, may fear yan na iiwan sila. And then sasabihin mo, ignorin. Malaki yung possibilities na may na-experience sila na let's say sa early life nila, inabandon na ng tatay or nanay or yung mga past relationships. So nagkaroon sila ng trauma. So hindi pwedeng ang gagawin ng asawa, wag i-text. Isang text lang sa isang araw. Grabe ka naman. Pwede naman sagutin, di ba? O let's say, sweetheart, busy ako ha, mamaya na ako makaka-text, may ginagawa lang, o ganun. Give them the attention that they want. Sa kapart naman ng paglalambing yon, yung nangungumusta, 'di ba? Wag lang yung magagalit pag hindi agad nasasagot. Yung mga clingy, turuan mong magkaroon ng self-esteem. Yung magkaroon sila ng mga peer group, maki-associate sa friends and family nang hindi dun lang nakafocus sa asawa o dun sa boyfriend. Then ayan, pag nabasa ng mga clingy itong tula ni Attorney Claire, ay di lalo na silang naging insecure, lalo na silang nag-worry na sila pala ay iiwan dahil sa kanilang pag-uugali. Turuan mo maging independent kung walang trabaho, di ba? Kailangan may pagkaabalahan. Marami naman ng paraan ngayon. May SOCMED. There are many ways to earn. And that way, madadagdagan yung self-esteem at ang kanilang pagiging independent. Hindi yung pag hindi ka nagbago, iiwan ka na. Yung relationship nyo bang mag-asawa, Yusek, perfecto ba? Wala ka bang pagkukulang sa kanya? Nagagawa mo ba lahat? Namimit mo ba lahat ng needs niya? And ganun din ba si Mister? Tanong lang. Kasi hindi ko alam kung saan nanggagaling itong mga hugot mo dito eh. 8. Sobra-sobra ba ang selos mo sa katawan? Pinapatay ka na ng selos mong walang basihan. Pati pananamit niya ay iyong pinapakialaman. Kahit hindi naman malaswa sa tingin ng karamihan. Ayaw mo siyang pumunta sa party ni Adan. Iniisip mo na baka siya ay maligawan. Makasarili ka, ganyang ugali, walang mapupuntahan. Kontrolin ba ng todo-todo ang buhay niya ay kailangan? Gayong pag-grow niya ay dapat di hadlangan. Sa isang popular na kanta nga ay inilahad. Ibong mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Syota pa kayang sakdal dilag, ang di magnais makaalpas. Sa tulad mong walang habas. Hay nako, ayan na naman ang mga kanta mo, Attorney Claire eh. Ayoko na nga, i-end ko na to. Anyway, a little bit of jealousy is healthy naman in a relationship kasi nag-a-add yan ng spice. At baka pwede namang pag-usapan na kung ano man yung pinagseselosan, baka pwede namang ma-adjust, maiwasan. Lalo na yung pananamit, kung conservative yung husband or partner, ay di, wala mang masama, di ba, na sundin. Kung talagang very controlling na, manipulative, and that's the time na meron nga tayo nung vowsy. Pwede namang ireklamo. Kasi, ano na yun abuse na. Dahil lawyer ka, trained ka to interpret the law, hindi yung relationship o yung puso. Kung yung mga ganyang klase ng payo mo ay nakatay sa isang legal case, babalik sa'yo yun. Yung poor advice mo, ikaw ang masisira dyan. Nakita ko dito sa tula mo yung mga red flag. Una, nag-start ka ng mag-play na therapist rather than
maging lawyer. Pangalawa, nag-o-offer ka ng life tips instead ng mga legal options. At ayan na nga yung mga prediction mo about sa relationship and love life. At meron ka pa nito, trust me, I know you guys. What kind of lawyer naman yan? So sa pagtatapos nitong video, eto na lang po yung payo na hindi lawyer. Una, problema nyo yan, you try to work it out yourselves. Pangalawa, pag hindi nakuha, number 2, may marriage counseling naman. Yung mag-seek help sa professional. Okay, hindi yung kay Yusek na advice. And then third, meron naman Mga tayong kasama, legal magmamahal sa'yo separation. And then ng yung totoo. the last part is the annulment process. If you like our video, Just to don't show forget you to na subscribe. legit ito from her See you account. on our next Ayan. episode. Pero wag kayong magpa-relationship advice ha.